Mara, akala ko ba ay hinahanap mo ang iyong pamilya? Pero bakit ang dala mo sa amin ay isang bangungot na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso? Hindi ka isang nawawalang anak. Isa kang magnanakaw na may dugong Vergara. Ang boses ni Celeste ay pumailan lang sa buong ballroom ng Vergara Mansion matalim at parang latay na humati sa malakas na palakpakan kanina. Ang marangyang chandelier na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila naging mga matang mapanghusga na nakatitig kay Mara Santos. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Mara suot ang isang mamahaling gown na kulay ginto, isang regalong sumisimbolo sana sa kanyang pagbabalik sa pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang gintong iyon ay tila naging tilang apoy na nagpapasunog sa kanyang balat. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang nakatingin sa malaking screen sa likod. Naroon ang mga dokumento ng bank transfer, mga technical report ng Nyamay, at ang pirma niya ang kanyang pirma na kailanman ay hindi niya matandaang inilagay sa mga papel na yon. 3 bilyong piso. Isang halagang hindi niya kayang maisip, ngunit na yon ay ibinibintang sa kanya sa harap ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Metro Manila. Celeste, anong ibig sabihin nito? Nauutan na tanong ni Mara, ang kanyang boses ay halos pabulong sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin. Alam mong wala akong kinalaman dyan. Kagagaling ko lang sa Cebu para ayusin ang operasyon ng kumpanya. Iyon na nga, Mara. Ginamit mo ang pagiging engineer mo, ang talino mo para pasukin ang system ng kumpanya at ilipat ang pondo sa isang offshore account. Muling sigaw ni Celeste, habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila totoo isang acting na pang best actress. Inakala namin ang pagbabalik mo ay sagot sa mga dasal ni mommy at daddy. Pero ang totoo, bumalik ka lang para ubusin ang pinaghirapan ng pamilyang ito sa loob ng 30 taon. Lumingon si Mara sa kanyang gilid kung saan nakatayo ang kanyang ama, si Alejandro Vergara. Ang lalaking kanina lang ay buong pagmamalaking ipinakilala siya bilang ang tunay na tagapagmana. Ngunit ngayon, ang mukha ni Alejandro ay kulay ube sa galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Dad? Tatay? Tawag ni Mara umaasa sa isang kislap ng tiwala. Hindi ko magagawa yan. Bumalik ako dahil gusto ko kayong makasama, hindi dahil sa pera. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Mara. Napalingon ang kanyang muka sa lakas ng tama at ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang puso. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong hall, mas masakit pa kaysa sa anumang insulto. Huwag mo akong tawaging tatay. Ang unggal ni Alejandro, ang boses ay puno ng pot. Ang isang Vergara ay may dangal. Ang ginawa mo ay hindi gawa ng isang anak, kundi gawa ng isang ahas na pinatuloy namin sa aming pamamahay. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi para kay Mara ay hindi ang sampal ng ama. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Beatriz. Nakatayo ito sa likod ni Alejandro, maputla at nanginginig. Sa loob ng ilang buwan, mula nang matagpuan siya, si Beatriz ang tanging taong nagparamdam sa kanya na mayroon siyang nanay. Ngunit sa sandaling ito nang magtagpo ang kanilang mga mata, unti-unting iniwas ni Beatriz ang kanyang tingin. Humakbang ito paatras. Binitawan ang kamay ni Mara na tila ba ay meron siyang nakakahawang sakit. Ang katahimikan ni Beatriz ay ang pinakamatalim na kutsilyo. Ang katahimikang yon ang nagsabi kay Mara na sa loob ng bahay na ito ang hiya at pangalan ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Sobra na ito, sabi ni Renato, ang CFO ng kumpanya, at ang kanang kamay ni Alejandro habang lumalapit na may hawak na security tablet. Sir Alejandro, kumpirmado po ang IP address. Mula ito sa laptop ni Mara sa loob ng planta. Hindi nagsisinungaling ang data. Numiti ng palihim si Celeste sa likod ng kanyang panyo. Isang ngiting tanging si Mara lang ang nakakita. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para kay Mara. Ang kanyang pagiging engineer, ang kanyang abilidad na makakita ng mga error sa system, ay biglang nagbigay sa kanya ng isang malamig na kaisipan sa gitna ng kaguluhan. Napatingin siya sa screen muli. Ang login time ay 2:00 ng madaling araw noong Martes. Noong Martes na yon, nasa sementeryo siya sa Cebu. Dinadalaw ang puntod ng mga taong nagpalaki sa kanya. Hindi siya yon. At alam niya kung sino ang may kakayahang gawin ito. Tumingin ka sa akin, Celeste, malamig na sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tumayo siya ng tuwid, binaliwala ang hapdi ng kanyang pisngi. Maaring nakuha mo ang gabi na ito. Maaring nakuha mo ang tiwala nila ngayon.
Pero ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man itago sa iyong mga palad, laging may paraan para lumabas ito. Ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan, singhal ni Alejandro. Security kalad ka rin ang babaeng ito palabas. Ayaw ko na siyang makita sa loob ng pag-aari ko kahit isang segundo. Dalawang malalaking lalaki ang humawak sa mga braso ni Mara. Hindi siya lumaban. Hinayaan niyang kalad ka rin siya palabas ng marangyang ballroom lampas sa mga bisitang bumubulong at kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Bukas siya na ang usap-usapan sa buong bansa. Ang lost princess na naging greedy thief. Nang makarating sila sa labas ng gate ng Vergara Mansion, marahas siyang binitawan ng mga security guard. Kasabay nito ang langit ay tila nakisama sa kanyang pighati. Bumuhos ang isang malakas na ulan agad na binabasa ang kanyang gintong gown at ang kanyang buhok. Huwag ka nang babalik dito, impostora. Sigaw ng isang guard bago isara ang naglalakihang bakal na gate. Nakatayo si Mara sa gitna ng kalsada. Basang-basa, walang pera, walang gamit, at wala ng pamilya. Ang tanging bit-bit niya ay ang sakit sa kanyang dibdib at ang galit na unt-unting nagiging apoy. Hinaplos niya ang kanyang pisingi na sinampal ng kanyang ama. Sa ilalim ng malakas na ulan, kinuha ni Mara ang isang maliit na USB drive sa kanyang secret pocket sa ilalim ng gown, isang backup file ng nyamay na lagi niyang bitbit. Hindi ito ang katapusan. Ito ang unang araw ng kanyang digmaan. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon na puno ng ilaw. Hindi ninyo ako kilala, bulong niya sa sarili. Akala ninyo ay mahina ako dahil pamilya ang hinahanap ko. Pero nakalimutan ninyo. Bago ninyo ako naging anak, isa akong engineer. At alam ko kung paano mag-rebuild mula sa abo. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Ang mga headlight nito ay tila naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa balat ni Mara. Ngunit mas masakit ang bawat sulyap ng mga taong nadadaanan niya. Sa loob ng isang pampublikong jeepney sa ilalim ng malamig na ilaw ng kalsada, si Mara ay isang kakaibang tanawin. Ang kanyang gintong gown na kanina ay simbolo ng kanyang marangyang pagbabalik na yon, ay basang-basahan na lamang na punong-puno ng putik sa laylayan. Hindi niya kailangang marinig ang mga bulungan para malaman ang iniisip ng mga tao. Sapat na ang makita ang mga pasaherong pasimpleng tumitingin sa kanilang mga cellphone at pagkatapos ay sa kanya. Ito yung nasa video, di ba? Bulong ng isang babaeng may bitbit na basket ng palengke. Oo, yung nawawalang anak ng mga Vergara. Ninakawan daw yung sariling pamilya. Grabe, wala talagang utang na loob. Sagot ng kasama nito. Hinawakan ni Mara nang mahigpit ang kanyang maliit na clutch bag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niya paliwanag na biktima siya, na hindi niya kayang gawin ang ibinibintang sa kanya. Pero ano ang laban ng salita ng isang babaeng pinalayas sa ulan? Laban sa isang makapangyariang pamilya at sa mga dokumentong ipinakita sa screen sa Pilipinas, kapag ang usapin ay tungkol sa pamilya at pera, ang hiya ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Pagbaba niya sa kanto ng kanyang lumang tinutuluyan isang maliit na boarding house sa tapat ng sarado ng pabrika, sinalubong siya ni Aling Myrna, ang landlady na dati niyang itinuring na parang tiyahin. Mara, Diyos ko, anong mangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Aling Myrna, pero agad ding nagbago ang timpla ng mukha nito nang makita ang putik sa mamahaling damit ni Mara. Napanood ko sa balita sa Facebook. Totoo ba, Mara? Kaya ka ba biglang yaman dahil doon? Aling Myrna, hindi po totoo yon. Pinag-set up lang po ako. Pakiusap ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at pagod. Pwede po ba muna akong pumasok? Babayaran ko po ang kwarto kahit doble. Nag-alinlangan si Aling Myrna. Pasensya na, Mara. Pero alam mo namang ayaw ko ng gulo rito. Baka mamaya ay puntahan ako rito ng mga pulis o ng pamilya mo. Ayaw kong madamay ang paupahan ko. Aling Myrna, please. Nailabas ko na ang mga gamit mo sa likod. Kunin mo na lang doon. Pasensya na talaga, anak. Ang gate na dati ay laging bukas para sa kanya ay dahan-dahang isinara. Naiwan si Mara sa madilim na pasilyo sa gilid ng boarding house. Doon sa ilalim ng isang sako, nakita niya ang kanyang lumang backpack, ang bag na bitbit niya bago pa siya naging isang Vergara. Binuksan niya ang kanyang cellphone para mag-book sana ng murang hotel, pero isang mensahe mula sa bangko ang bumulaga sa kanya.
Your account has been temporarily frozen due to ongoing investigation. Napaupo si Mara sa malamig na semento. Hindi lang siya pinalayas. Pinuto nila ang lahat ng kanyang koneksyon sa mundo. Si Renato. Alam niyang plano ito ng CFO. Ginamit nito ang kapangyarihan sa kumpanya para i-freeze ang lahat ng accounts na nakapangalan sa kanya. Kahit ang perang pinaghirapan niya bilang engineer bago pa siya pumasok sa Vergara Group. Napakatanga mo, Mara. Bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay sa wakas ay kumawala na. Masyado siyang nabulag ng pangarap na magkaroon ng pamilya. Akala niya kapag nahanap na niya ang kanyang mga magulang, tapos na ang kanyang pakikipaglaban sa mundo. Inakala niyang ang dugo ay sapat na proteksyon laban sa kasakiman. Pero sa loob ng mansyong iyon, ang dugo ay ginamit lamang para itali ang kanyang mga kamay habang sinasaksak siya sa likod. Kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang tago-tagong bulsa. Ito na lang ang tanging bagay na hindi nila nakuha. Sa loob nito ay ang mga logs ng Nyamay, ang mga digital na bakas na kinuha niya noong nakaraang linggo dahil sa kanyang hilig bilang engineer na mag-double check ng data. Hindi niya alam na ang hilig niyang ito sa detalye ang magiging tanging sandata niya. Maya-maya nag-vibrate ang kanyang phone, isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito ng may pag-aalinlangan. Hello? Mara, anak. Boses yun ni Beatrice, ang kanyang ina. Ang boses ay puno ng hikbi at takot. Mama, nasaan kayo? Tulungan niyo po ako. Hindi ko po ginawa yon. Mara, makinig ka. Mabilis na sabi ni Beatrice na tila may kinatatakutang makarinig. Huwag kang babalik dito. Galit na galit ang tatay mo. Sabi ni Celeste. May mga ebidensya pa silang ilalabas na mas malala. Mara, lumayo ka na muna. Magtago ka. Mapati ba kayo? Naniniwala kayo sa kanila? Ang sakit sa boses ni Mara ay sapat na para patigilin ang ulan. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan, Mara. Pero natatakot ako. Para sa'yo, para sa pamilya natin. Parang awa mo na, wag mo na kaming hiyain pa. Naputol ang linya. Napa ko si Mara sa kinatatayuan. Wag mo na kaming hiyain pa. Iyon ang huling salita ng kanyang ina. Hindi. Nasaan ka? Hindi. Kumain ka na ba? Kundi, wag mo na kaming hiyain. Dun sa gitna ng dilim at amoy ng basura, sa eskinita namatay ang huling bahagi ng Mara Santos na naghahanap ng pagmamahal ng magulang. Ang Mara na natira ay ang babaeng sanay humarap sa mga sirang makina at nagliliyab ng mga boiler. Tumayo siya, binitbit ang kanyang lumang backpack at tinalikuran ng boarding house. Kung ayaw nila sa kanya bilang anak, ipakikita niya sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang engineer na wala ng takot mawalan. Habang naglalakad palayo, nakita niya sa isang TV sa loob ng isang sari-sari store ang mukha ni Celeste. Naka-live ito sa isang interview, umiiyak at sinasabing, pinatawad na nila si Mara, pero kailangang managot ang hustisya. Hindi niyo ako kailangang patawarin, sabi ni Mara sa hangin. Dahil pagdating ng araw kayo, ang luluhod sa harap ko. Ang amoy ng grasa, mainit na bakal at krudo ang sumalubong kay Mara pagbaba niya ng tricycle sa harap ng Vergara Manufacturing Plant sa Laguna. Para sa ibang tao, ito ay isang maruming lugar ng trabaho, ngunit para kay Mara, ito ang tanging lugar kung saan hindi siya hinuhusgahan sa kanyang apelido o sa suot niyang damit. Dito siya ay si Engineer Mara, ang babaeng marunong magpaandar ng mga makinang ayaw ng gumana. Alas 2 na ng madaling araw. Ang planta ay nasa skeleton shift at ang malalaking exhaust fans na lamang ang nagbibigay ng ingay sa paligid. Engineer Mara, ang boses ni Mang Ben, ang matandang security guard ay puno ng gulat. Napanood ko po ang balita. Sabi nila ay hindi na kayo konektado sa kumpanya. Kilit nang umiti si Mara. Mang Ben, may naiwan nang akong gamit sa locker ko. Importante lang po para sa lisensya ko bilang engineer. Sandali lang ako. Nag-alinlangan si Mang Ben. Alam niyang may memo na laban kay Mara, ngunit hindi niya makalimutan noong nakaraang buwan nang si Mara mismo ang nag-overtime para ayusin ang sirang boiler na muntik nang sumabog sa harap niya. Niligtas ni Mara ang buhay niya. Sige po ma'am, pero bilisan niyo lang. Baka malintikan ako sa head office. Bulong ni Mang Ben sabay bukas ng maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Mabilis na naglakad si Mara patungo sa technical control room. Hindi siya pumunta ron para sa gamit. Pumunta siya para sa katotohanan. Bilang consultant nung nakaraang buwan,
Siya ang nag-install ng backup server para sa inventory at financial logs ng planta para maiwasan ang system glitch na laging idinadahilan ni Renato. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang tanging ilaw ay ang mga blinking blue lights ng mga server rack. Naupo siya sa harap ng main terminal. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Access denied. Sabi na nga ba, bulong ni Mara. Binura na nila ang main account niya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Renato: ang bawat engineer na gumagawa ng system ay nag-iiwan ng backdoor para sa emergency. Pinasok niya ang kanyang private encryption key. Access granted. Agad niyang hinanap ang transaction logs noong nakaraang Martes. Ang araw na ninakawan daw niya ang kumpanya ng 3 bilyong piso. Lumabas ang mga entries. Nakita niya ang kanyang pangalan. Authorized by Engineer Mara Santos. Diyos ko, napahawak si Mara sa kanyang dibdib. Kitang-kita sa screen ang paglilipat ng pondo patungo sa isang kumpanyang nagngangalang Veracity Holdings. Ang pirma niya ay nandoon digitally scanned at mukhang lehitimo. Ngunit nang i-click niya ang metadata at IP location ng transaction, doon siya napatigil. Ang transaction ay nangyari noong Martes, eksaktong 2:00 ng madaling araw. Ang IP address ay nagpapakita na ang login ay ginawa sa loob ng Vergara headquarters sa Makati. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mara. Renato, Celeste, napakagahaman niyo, nakalimutan niyo ang pinaka-importanting detalye. Bulong niya habang mabilis na kinokopya ang data sa kanyang USB drive. Noong Martes, 2:00 ng madaling araw si Mara ay wala sa Makati. Wala rin siya sa Laguna. Nung oras na yon, nasa loob siya ng Cebu Doctors Hospital kasama ang 2 nurse at 1 doktor para sa kanyang final blood extraction para sa DNA test. Ang ospital ay may login records, may CCTV at may mga saksi. Imposibleng maging nasa Makati siya para magnakaw ng pera habang kinukunan siya ng dugo sa Cebu. Ang digital signature na ginamit nila ay isang cloned key, isang pekeng kopya ng kanyang credentials na ginawa ni Renato gamit ang admin access nito. Sa sobrang pagmamadali nilang sirain ang kanyang danga sa harap ng pamilya, hindi nila naisip na ang bawat galaw sa internet ay may bakas ng oras at lokasyon. Biglang bumukas ang ilaw sa control room. Engineer Mara, anong ginagawa mo rito? Napalingon si Mara. Nakatayo sa pintuan si Jace, ang head technician na malapit kay Renato. Hawak nito ang kanyang radyo at ang mukha ay puno ng hinala. Mabilis na hinugot ni Mara ang USB at itinago sa kanyang palad. Jace, kinuha ko lang ang gamit ko. Bawal ka na rito. May order si Sir Renato na ipahuli ka kapag nagpakita ka, sabi ni Jace habang dahan-dahang lumalapit sa terminal. Anong tiningnan mo sa server? Tiningnan ko kung paano niyo ako ninakawan ng pangalan, Jace. Matapang na sagot ni Mara. Sabihin mo kay Renato ang system na ginawa ko ay hindi kasing dumi ng konsensya niya. Bago pa makakilos si Jace, mabilis na lumabas si Mara sa kabilang pinto. Tumakbo siya sa madilim na pasilyo ng planta, pamilyar sa bawat sulok nito. Narinig niya ang sigaw ni Jace sa radyo na tinatawag ang mga security. Hinihinga siyang nakarating sa bakod sa likuran. Gamit ang isang bakal na hagdan, mabilis siyang nakatalon palabas sakto sa pagdaan ng isang pampasaherong bus patungong Maynila. Sumakay siya at naupo sa pinakalikod. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Hawak na niya ang unang piraso ng puzzle. Ang 3 bilyong piso ay hindi lang basta nawala. Ito ay ninakaw ng mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. At ang ebidensya ng kanyang pagiging inosente ay nakatago sa oras na hindi kailanman magsisinungaling kahit gaano pa karaming pera ang ibayad ni Celeste sa media. Malapit na, bulong ni Mara habang nakatingin sa nagliliyab na bukang liwayway. Malapit niyo nang malaman kung sino ang totoong ahas sa pamilyang ito. Ang loob ng simbahan ng Quiapo ay puno ng amoy ng tinitirik na kandila at bulong ng mga deboto. Pinili ni Mara ang lugar na ito dahil alam niyang dito lang siya lulubayan ng mga mata ng media at dito lang siya pakikinggan ng kanyang ina nang walang takot sa sasabihin ni Alejandro. Nakatayo si Mara sa tabi ng isang posting kawayan, nakasuot ng simpleng t-shirt at maon malayo sa imahe ng prinsesang ipinakilala noong nakaraang gabi. Maya-maya, isang pamilyar na bulto ang pumasok si Beatrice, balot na balot ng scarf
at itim na salamin nanginginig ang mga kamay habang hawak ang rosaryo. Ma, tawag ni Mara, ang boses ay puno ng pananabik. Agad siyang narinig ni Beatrice. Lumapit ito at sa isang sandali niyakap niya si Mara ng mahigpit. Isang yakap ng isang ina na tila ba ay natatakot na mawala muli ang kanyang anak. Mara, anak, bakit ka pa nagpakita? Sabi ko sa'yo mapanganib. Hikbi ni Beatrice. Galit na galit ang tatay mo. Nagpadala na siya ng mga tao para hanapin ka at bawiin ang lahat ng ibinigay niya. Ma, makinig kayo. Mabilis na sabi ni Mara habang kinukuha ang USB sa kanyang bulsa. Hawak ko na ang ebidensya. Nung oras na ninakawan ng kumpanya, nasa Cebu ako. May mga record ang ospital, may mga saksi. Pinag-set up lang ako ni Renato at Celeste. Mananiniwala kayo sa akin, di ba? Tumingin si Beatrice sa USB pagkatapos ay sa mga mata ni Mara. May pag-asa sa kanyang paningin, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malamig at pamilyar na boses ang pumutol sa usapan. Nananiniwala, ma'am, huwag kang magpauto sa mga kwento ng babaeng ito. Napalingon si Mara. Nakatayo sa likuran nila si Celeste, nakasuot ng eleganteng itim na terno, ang mukha ay walang bakas ng awa. Sa likod nito ay 2 bodyguard na agad dinarangan ng labasan. Celeste, paano mo nalaman? Napaatras si Beatrice, tila isang batang nahuli sa pagkakasala. Ma'am, alam mo namang kailangan kitang protektahan, lalo na sa mga impostorang katulad niya. Sabi ni Celeste habang lumalapit, ang bawat tunog ng kanyang high heels ay tila martilyo sa pandinig ni Mara. Impostora, Celeste. Alam nating dalawa kung sino ang nagsisinungaling. Sigaw ni Mara. Matingnan niyo ito. Dito nakasulat ang lahat. Walang saysay ang files na yan, Mara. Malamig na sabi ni Celeste. Kumuha siya ng isang brown envelope sa kanyang bag at inihagis ito sa paanan ni Mara. Dahil bago pa man ang issue ng pera, tapos na ang laban, tingnan mo yan. Yan ang resulta ng second DNA test na ipinagawa ni Daddy ng palihim bago ang party. Nanginginig na pinulot ni Mara ang papel. Binasa niya ang bawat linya. Ang baging resulta ay malinaw, tila isang hatol ng kamatayan, 0% probability of paternity. Hindi maari ito, bulong ni Mara. Ang unang test, ang test sa Cebu na ikaw ang nag-asikaso, na ikaw ang may kontrol, uyam ni Celeste. Mom, narinig mo ba? Kaya pala ang daling nakapasok ng babaeng ito sa buhay natin dahil pineke niya ang dugo niya. Hindi kanya anak, Mom. Isa lang siyang mahusay na con artist na nag-aral ng background ng pamilya natin para makuha ang mana. Mara, ang boses ni Beatrice ay puno ng hapdi. Totoo ba pineke mo ang lahat para lang magkaroon ng pamilya para sa pera? Hindi, ma, hindi totoo yan. Pagsusumamo ni Mara, ang mga luha ay muling pumatak. Kayo mismo ang nakakita sa birthmark ko sa mga kwento ko tungkol sa pagkabata ko sa Cebu. Ma, huwag kayong maniwala sa papel na yan. Alam niyo ang totoo sa puso niyo, ngunit ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Beatrice ay mas malakas kaysa sa alaala. Ang gaslighting ni Celeste ay nagtagumpay. Ma'am, umalis na tayo, sabi ni Celeste habang inaalalayan si Beatrice palayo. Hayaan na natin ang pulis ang humuli sa kanya. Hindi lang siya magnanakaw, isa siyang mapanlinlang na estranggero. Mapakinggan niyo ako, sigaw ni Mara. Ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard. Bago tuloy ang lumabas ng simbahan, lumingon si Celeste kay Mara. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya ng bahagya at bumulong sapat lang para kay Mara ang makarinig. Kahit maging totoo ka pang anak, Mara, sa pamilyang ito ang katotohanan ay kung ano ang gusto kong paniwalaan nila. Wala kang dugo rito. At ngayon, wala ka na ring pangalan. Naiwan si Mara sa gitna ng simbahan, nakaluhod sa malamig na sahig, habang hawak ang papel na nagsasabing hindi siya Vergara. Ang USB drive na naglalaman ng ebidensya ng pagnanakaw ay tila wala ng silbi. Ano nga naman ang halaga ng pagiging inosente sa pagnanakaw kung ang mismong pagkatao mo ay itinuring na isang malaking kasinungalingan? Ang hapdi ng pagkakaetakwil ay mas matindi kaysa noong pinalaya siya sa ulan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang nurse sa Cebu. Nung kinukunan siya ng dugo, may sinabi ito sa kanya. Ma'am, kailangang lagyan ng special seal ito dahil utos si Sir Renato. Napatigil si Mara sa pag-iyak. Renato.
Ang second DNA test ay ipinagawa rin sa laboratoryong kontrolado ni Renato. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong laro, bulong ni Mara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot ay biglang naging kasing talim ng bakal. Kung gusto nila ng giyera ng mga ebidensya, ibibigay niya ito sa kanila. Pero hindi na siya aasa sa pagmamahal ng isang ina na madaling matakot o sa isang ama na mas pinapahalagahan ang papel kaysa sa anak. Tumayo si Mara, pinunit ang peking DNA result at lumabas ng simbahan. Sa labas ang araw ay matirik at ang mundo ay patuloy sa pag-iikot. Ngunit para kay Mara nagsisimula pa lang ang tunay na paghihigante. Isang paghihigante na hindi lang para sa pera, kundi para sa kanyang pagkatao. Sa isang maliit na karenderia sa gilid ng riles ng tren sa Laguna, nakaupo si Mara sa harap ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng maayos mula nang palayasin siya sa mansyon. Ang ingay ng dumadaang tren at ang usok mula sa mga dumadaang jeepney ay malayo sa tahimik at malamig na dining hall ng mga Vergara. Pero dito, sa gitna ng ingay, mas nararamdaman niya ang kaligtasan. Engineer Mara, ikaw nga? Napatingin si Mara sa lalaking pumasok. Siya si Totoy, isa sa mga machine operator na tinaluman niya noong nakaraang buwan nang maipit ang kamay nito sa isang faulty conveyor belt. Kasama nito ang 3 pang manggagawa mula sa planta. Agad na lumapit ang mga ito. Ang kanilang mga mukha ay hindi puno ng panghuhusga, kundi ng pag-aalala. Napanood namin ang balita, engineer, hindi kami naniniwala. Seryosong sabi ni Totoy habang naupo sa tapat niya. Alam namin kung paano ka magtrabaho. Ikaw lang ang tanging boss na pumasok sa loob ng boiler room para samahan kami habang nire-repair ang leak. Ang magnanakaw hindi nagpapakapagod ng ganoon. Salamat, Totoy, mahinang sabi ni Mara. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Pero wala na akong magagawa, pati ang DNA ko pinalabas nilang peke. Wala na akong pamilya. Sino ang nagsabing wala? Sabat ni Mang Ben, ang security guard na nakasalubong niya noong gabi sa planta. Lumapit ito at inilapag ang isang maliit na supot ng tinapay sa mesa. Dito sa amin, engineer, ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ang pamilya ay yung mga taong hindi ka iiwan kapag ang mundo ay nakatalikod na sayo. Engineer, may maliit na silid sa itaas ng bahay ko. Alok ni Totoy. Hindi maranya mainit at maingay dahil malapit sa riles, pero walang makakahanap sa iyo roon. Ligtas ka roon habang pinaplano mo ang susunod mong hakbang. Tiningnan ni Mara ang mga lalaking ito, mga taong ang sahod ay sapat lang para sa isang araw, mga taong madungis ang kuko dahil sa grasa, pero ang mga puso ay mas malinis kaysa sa mga taong nakasuot ng mamahaling terno sa Makati. Doon niya na-realize ang isang masakit na katotohanan. Ang pamilyang ipinaglaban niya ng 30 taon ay itinapon siya sa isang iglap. Pero ang mga taong nakilala lang niya ng ilang linggo ay handang ibigay ang lahat para sa kanya. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Mara. Dahil noong tinulungan mo kaming i-report ang mga unsafe conditions sa planta, kahit alam mong magagalit si Sir Renato, itinaya mo ang trabaho mo para sa amin. Sagot ni Mang Ben. Ngayon kami naman ang tataya para sa iyo. Utang na loob namin ang kaligtasan namin sa iyo, engineer. Nang gabing iyon, lumipat si Mara sa maliit na silid sa bahay ni Totoy. Habang nakahiga siya sa manipis na banig, naririnig ang bawat pagdaan ng tren na nagpanghinginig sa buong bahay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpapakita ng listahan ng mga supplier ng kumpanya. Hindi niyo ako matataboy ng ganoon lang, bulong niya sa dilim. Sa tulong ng mga manggagawa, nalaman ni Mara ang isang mahalagang impormasyon. Ang mga raw materials na binabayaran ng Vergara Group sa kumpanyang Veracity Holdings, ang kumpanyang pinaglipatan ng 3 bilyong piso, ay hindi kailanman nakakarating sa planta. Ang mga delivery trucks ay empty crates lang ang laman. Ibig sabihin, ang pagnanakaw ay matagal nang nangyayari at ginamit lang si Mara para maging fall guy sa huling malaking transaksyon bago bumagsak ang kumpanya. Naisip ni Mara ang kanyang ama, si Alejandro. Ang lalaking akala niya ay matalino at makapangyarihan, pero sa katotohanan ay bulag dahil sa sariling pride. At si Celeste? Ang babaeng handang sumira ng buhay ng iba para lang manatili sa pedestal. Kung gusto niyo akong burahin sa pamilya, sige, sabi ni Mara habang itinitipa ang isang email patungo sa isang audit firm sa ibang bansa. Pero kasama ng pangalan ko, kukunin ko rin ang lahat ng ninakaw niyo. Hindi na ako lalaban para maging isang Vergara.
Lalaban ako para sa mga taong naniniwala sa akin. Dito sa maliit na silid na amoy kalsada at puno ng ingay na tagpuan ni Mara ang kanyang tunay na lakas. Hindi la siya ang nawawalang anak na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ngayon ang engineer Mara Santos at sisiguraduhin niyang ang bawat makina ng kasinungalingan ni Renato at Celeste ay titigil sa pag-ikot. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa industriya. Isang whistleblower ang nagpadala ng mga dokumento sa Bureau of Internal Revenue tungkol sa mga ghost deliveries ng Vergara Group. Nagsisimula na ang domino effect, at si Mara ang unang tumulak dito. Habang ang balita tungkol sa investigasyon ng BIR ay parang apoy na kumakalat sa Makati, si Mara naman ay lulan ng isang lumang boss patungong General Trias Cavite. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Totoy. Ito ang address ni Nana Rosa, ang dating mayordoma ng mga Vergara na biglang nawala 3 dekada na. Ang nakalilipas ilang linggo matapos ang pagkawala ng sanggol na si Mara. Engineer, ingat kayo roon. Bili ni Totoy bago siya umalis. Sabi ng mga taga-planta, tinanggal daw si Nana Rosa dahil pabaya raw. Pero marami ang naniniwalang may alam siya, kaya siya pinalayo. Narating ni Mara ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at semento malayo sa ingay ng kabihasnan. Sa beranda nakaupo ang isang matandang babae na nakatingin sa malayo, ang mga mata ay malabo na, ngunit ang muka ay bakas ng maraming taon ng pagtitiis. Nana Rosa, tawag ni Mara habang dahan-dahang lumalapit. Napatigil ang matanda. Sino yan? Wala akong pambayad sa utang, umalis na kayo. Nana Rosa, hindi po ako maniningil. Ako po si Mara, ang anak ni na Alejandro at Beatriz Vergara. Tila, tinamaan ng kidlat ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang mukha ni Mara. Nang mahawakan niya ang pisngi ng dalaga, nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang malabong mga mata. Mara, ang aking munting anghel. Hikpi ni Nana Rosa. Diyos ko, akala ko ay hindi na kita makikita bago ako pumanaw. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Inakay ni Mara ang matanda sa loob ng bahay. Doon sa gitna ng amoy ng lumang papel, at gamit inilabas ni Nana Rosa ang isang lihim na 30 taon na niyang kinikimkim. Nana, anong nangyari noong gabing yon? Bakit ako nawala? Tanong ni Mara, ang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi ka basta nawala, Mara. Ibinigay ka. Bulong ng matanda. Noong gabing yon, mahimbing ang tulog ng lahat dahil sa party sa mansyon. Nakita ko ang isang lalaking pumasok sa nursery. Hindi siya estrangero. May hawak siyang susi. Susi. Ibig sabihin tagaloob ang kumuha sa akin. Tumango si Nana Rosa. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil madilim, pero kitang-kita ko ang kanyang kamay nang abutin niya ang iyong kuna. May suot siyang singsing, isang gintong singsing na may tatak ng logo ng Vergara Group. Iyan ang singsing na ibinibigay lang sa mga matataas na opisyal ng kumpanya. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Singsing ng kumpanya si Daddy si Renato. Hindi ang iyong ama ang kumuha sa'yo dahil nasa baba siya noon at kausap ang mga bisita, pagpapatuloy ni Nana Rosa. Pero si Renato, siya lang ang tanging taong may sapat na kapangyarihan at dahilan para gawin yon. Nung gabing yon, narinig ko silang nag-uusap ng iyong lola, ang yumaong Doña Aurora. Ayaw ng lola mo kay Beatriz dahil mahirap lang ito. Gusto nilang mawala ka para magkaroon ng dahilan na maghiwalay ang iyong mga magulang. Pero hindi naghiwalay sina Mommy at Daddy, sabi ni Mara. Dahil matalino si Renato. Nang mawala ka siya, ang humanap ng batang ipapalit sa'yo si Celeste. Sabi niya sa iyong ama, nakita raw niya ang bata sa isang ampunan at kamukha mo raw. Ginamit niya si Celeste para makuha ang tiwala ng iyong ama at para manatili siyang makapangyarihan sa kumpanya. Napahawak si Mara sa mesa. Ang buong buhay niya ay isang malaking laro para kay Renato. Ninakaw siya nito para kontrolin ang pamilya Vergara at ngayong gumalik siya, kailangan siyang sirain nito dahil siya ang tanging banta sa trono ni Celeste, ang anak na gawa-gawa lang ni Renato. May ebidensya ba kayo, Nana? Kumuha ang matanda ng isang lumang box sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay may isang piraso ng tela, ang kumot na balot ni Mara noong sanggol pa siya na may bakas ng dugo.
At kasama nito ang isang lumang litrato ni Renato na may suot na singsing eksaktong-eksakto sa inilarawan ni Nana Rosa. Itinago ko ito dahil alam kong balang araw ay babalik ka, sabi ni Nana Rosa. Si Renato ang nagbayad sa mga kidnapper para dalhin ka sa Cebu at iwanan sa tapat ng isang simbahan. At si Renato rin ang nagpatanggal sa akin para walang makapagsalita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na sa isip ni Mara. Ang pagnanakaw ng 3 bilyong piso ay huling bahagi na lang ng plano. Ang tunay na krimen ay nangyari 30 taon na ang nakalilipas. Salamat, Nana. Salamat sa pananatiling matatag, sabi ni Mara habang niyayakap ang matanda. Lumabas si Mara ng bahay ni Nana Rosa na may dalang bagong sandata. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa DNA. Tungkol na ito sa isang krimen na sumira sa kanyang buong pagkatao. Habang naghihintay siya ng bus pabalik, nag-vibrate ang kanyang phone. Isang breaking news. Vergara Group's warehouse in Laguna on fire. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang bodega kung nasaan ang mga lumang records at ang server room na pinuntahan niya sinunog nila. Renato, bulong ni Mara ang mga kamao ay nakakuyom. Sinusubukan mo ring burahin ang mga bakas mo, pero huli ka na. Buhay pa ang pinakamalaking ebidensya mo. At ako yon. Ang langit sa Laguna ay hindi na asul. Nabalot ito ng makapal at maitim na usok na tila isang dambuhalang kumot na lalamon sa lahat ng katotohanan. Mula sa bintana ng mabilis na tumatakbong tricycle, tanaw ni Mara ang nagangalit na apoy na tumutupok sa warehouse 4 ng Vergara Manufacturing Plant. "Bilisan niyo po, kuya!" Sigaw ni Mara sa driver, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Hindi lang ito basta sunog. Ito ay isang operasyon ng paglilinis. Alam ni Renato na nakapasok si Mara sa system nung isang gabi at alam niyang hindi titigil ang dalaga hanggat hindi nito nakukuha ang lahat ng ebidensya. Ang pagsunog sa bodega ay ang tanging paraan para burahin ang physical trail ng 3 bilyong piso at ang mga lumang records na maaaring mag-ugnay sa kanya sa nakaraan. Nang makarating sa gate, sinalubong siya ng kaguluhan. Naroon ang mga bumbero, ang mga umiiyak na manggagawa, at ang mga security guard na pilit na inilalayo ang mga tao. "Engineer Mara, huwag kayong papasok!" Sigaw ni Totoy nang makita siyang bumaba. "Masyado nang malakas ang apoy sa loob," sabi ng bumbero. "Baka gumuho na ang kisame." Totoy, nandoon ang main server rack sa gilid ng records room. Kapag nasunog yon, wala na tayong patunay na ninakawan nilang kumpanya. Mawawalan kayo ng trabaho lahat. Ang boses ni Mara ay puno ng determinasyon. "Pero ma'am, delikado." Hindi na nakinig si Mara. Kumuha siya ng isang basang-basahan mula sa balde ng isang manggagawa. Itinali ito sa kanyang mukha at bago pa siya mapigilan ng mga guard, ay mabilis siyang nakalusot sa ilalim ng caution tape. "Mara, bumalik ka!" Sigaw ni Mang Ben, pero huli na. Sa loob ng bodega, ang init ay halos hindi makayanan. Ang amoy ng nasusunog na chemical at lumang papel ay sumasakal sa kanyang baga. Bawat hakbang ni Mara ay tila pakikipagpatayan sa tadhana. Naririnig niya ang paglagutok ng mga bakal na bumibigay dahil sa tindi ng init. Kailangan kong makuha ang main drive. Doon nakatago ang metadata na hindi nila kayang i-delete sa remote access bulong niya sa sarili, habang pilit na inaaninag ang daan sa gitna ng makapal na usok. Nakarating siya sa control room. Ang salamin nito ay basag na at ang apoy ay gumagapang na sa mga kable ng kuryente. Nakita niya ang server rack, ang puso ng digital na operasyon ng planta. Ang cooling system nito ay tumigil na at ang mga warning lights ay nag-aagaw buhay na sa pula. Gamit ang isang bakal na baras marahas na binasag ni Mara ang protective casing ng server. Ang init ng bakal ay nagpapasunog sa kanyang mga palad pero wala siyang pakiramdam. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na itim na kahon sa loob. Click! Nakuha niya ang primary hard drive. Ngunit bago siya makatalikod, isang malakas na pagsabog ang naganap sa kabilang bahagi ng silid. Isang malaking tipak ng semento mula sa kisame ang gumagsak, hinarangan ang tanging pintuan na kanyang nilabasan. "Diyos ko!" Napasandal si Mara sa mainit na pader. Nakulong siya. Sa labas sa gitna ng mga bumbero, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto. Ibaba ni Renato ang bintana ng sasakyan, nakatingin sa naglalagablab na gusali, habang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. "Siguraduhin ninyong walang makakalabas ng buhay sa gusaling yon." Utos niya sa isang lalaking nakauniporme ng guard na nakatayo sa tabi niya. At kapag tapos na ang apoy,
Hanapin ninyo ang katawan ni Mara Santos. Gusto kong makita ang abo ng babaeng yon bago ako matulog. Sa loob nagsisimula ng mahilo si Mara dahil sa kakulangan ng oxygen. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang hard drive na tila ba ito ang kanyang sariling anak. Sa gitna ng dilim at init ang mukha ni Beatrice ang kanyang naalala. Hindi ang Beatrice na nagtaksil sa kanya, kundi ang Beatrice na nanalangin sa kanya nung sanggol pa siya. Hindi ako mamamatay dito. Hindi sa kamay mo, Renato. Napansin ni Mara ang isang maliit na ventilation duct sa itaas ng rack. Bilang engineer, alam niyang ang duct na yon ay direktang patungo sa exhaust fan sa likod ng gusali, ang bahaging hindi pa gaanong inaabot ng apoy. Gamit ang huling lakas, inakyat ni Mara ang mainit na server rack. Bawat kapit niya ay nagiiwan ng paso sa kanyang balat, pero ang adrenaline ay mas malakas kaysa sa sakit. Sinipa niya ang rehas ng vent ng paulit-ulit hanggang sa ito ay bumigay. Gumapang siya sa loob ng makipot at madilim na lagusan. Ang usok ay sumusunod sa kanya tila isang anino ng kamatayan. Sa dulo ng lagusan nakita niya ang liwanag ng buwan. Tumalon si Mara mula sa taas na 10 talampakan sakto sa isang tambak ng mga lumang gulong sa likod ng planta. Hinihingal puno ng uling at may mga sugat sa braso, dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa kanyang kamay. Naroon pa rin ang hard drive. Isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanya. Isang luma at kinakalawang na jeepney si Totoy at Mang Ben. "Engineer ma'am, buhay kayo!" Sigaw ni Totoy habang mabilis na pinapatakbo ang jeepney palapit sa kanya. "Dali, sumakay na kayo! Papunta na rito ang mga tao ni Renato." Mabilis na sumakay si Mara. Habang papalayo sila sa nasusunog na planta, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa side mirror. Hindi na siya ang magandang babaeng nakagown noong gabi ng party. Siya ay isang mandirigma na galing sa impyerno. "Meron na tayong lahat ng kailangan natin, Mang Ben," sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay paos pero puno ng kapangyarihan. Hindi lang pera ang nakatago rito, pati ang mga deleted emails ni Renato sa mga kidnapper 30 taon na ang nakalilipas. Nandito lahat. Lumingon si Mara sa nagliliyab na bodega. Ang apoy na akala ni Renato ay tatapos sa kanya ang siya pala magbibigay ng liwanag sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang amoy ng sunog na balat at usok ay tila ayaw na humiwalay sa katawan ni Mara, kahit ilang beses na siyang naghugas gamit ang malamig na tubig sa gripo sa bahay ni Totoy. Sa maliit na mesa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, nakalatag ang kanyang laptop na nakakabit sa hard drive na kinuha niya mula sa impyerno ng Warehouse 4. "Engineer, sigurado ba kayong ayaw niyo muna magpahinga?" Pag-aalalang tanong ni Totoy habang nilalagyan ng gasa ang paso sa braso ni Mara. "Pangalawang gabi niya na itong walang tulog." "Hindi pwedeng magpahinga, Totoy," sagot ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga linya ng code at data na dumadaloy sa screen. Habang natutulog tayo, ginagawa ni Renato ang lahat para ilipat ang natitirang pondo ng Vergara Group sa labas ng bansa. Kapag nangyari yon, kahit mapatunayan nating inosente ako, wala nang kumpanyang babalikan ang mga manggagawa. Napapinghap si Mara nang bumukas ang isang folder na may label na Project Replacement. Sa loob nito ay ang mga scanned documents ng DNA test ni Celeste, ang tunay na DNA test. Nakita rin niya ang mga payroll records ng mga taong binabayaran ni Renato sa Cebu para itago si Mara noong bata pa siya. "Nahanap ko na," bulong ni Mara. Hindi lang pagnanakaw ang ebidensyang ito. Ito ang resibo ng pagkatao ko. Kinabukasan sa isang marangyang hotel sa Makati, abala si Renato sa pakikipag-usap sa mga kinatawan ng Global Orient Bank. Ito ang huling hakbang ng kanyang plano, ang kumuha ng dambuhalang loan para isalba ang kumpanya. Ngunit sa totoo, ay gagamitin niya ito para tuluyang makuha ang kontrol bago mag-file ng bankruptcy. "Mr. Harrison, as you can see, the fire in our warehouse was a tragic accident, but our core assets are still solid." Mayabang na pahayag ni Renato habang inilalatag ang mga financial statements. "We just need this bridge loan to stabilize our operations after the unfortunate incident with Alejandro's daughter." "We understand, Mr. Renato," sagot ng bank representative. "But we received an anonymous technical audit this morning. It says your inventory logs don't match your actual output. There's a discrepancy of 3 billion pesos." Napatigil si Renato. Bahaging nanginig ang kanyang hawak na panulat. That is the fraud committed by Mara Santos. She's a fugitive now."
Actually, isang boses ang pumuto sa usapan mula sa pintuan ng conference room. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blazer, nakapusod ang buhok at may bakas ng gasa sa braso. Hindi ito ang magnanakaw na nasa balita. Ito ay isang profesional na ang bawat hakbang ay puno ng otoridad. I am the technical consultant who designed that system, and I am here to provide the real-time logs that were saved before the fire. Seryosong sabi ni Mara. Mara, sigaw ni Renato. Tumayo siya at halos mabuwal ang kanyang upuan. Security! Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? She's a criminal. Hindi ako ang criminal, Renato. Mahinahong sabi ni Mara, habang inilalapag ang kanyang laptop sa gitna ng mesa at ikinakabit ito sa projector. Mr. Harrison, tinitingnan niyo ngayon ang server mirroring na ginawa ko bago sunugin ang bodega. Dito niyo makikita na ang lahat ng transaksyong ibinibintang sa akin ay galing sa terminal ni Renato gamit ang kanyang master key sa Makati, hindi sa Laguna. Ang mga graphs at logs sa screen ay malinaw na nagpapakita ng digital fingerprint ni Renato. Ang conference room ay binalot ng nakakabinging katahimikan. This is preposterous. Pineke niya yan? Hiyaw ni Renato. Ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang no. Hindi na pimeke ang time-stamped metadata ng isang industrial server, Mr. Renato. Paliwanag ni Mara, tumingin siya ng diretsyo sa mga kinatawan ng bangko. Kahit sunugin niyo ang buong planta, ang katotohanan ay nakabackup sa cloud. Ang kumpanyang Veracity Holdings na pinaglipatan ng pera nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang dummy corporation na ang benepisyaryo ay ikaw. You're lying. Lalong nagwala si Renato, ngunit ang mga kinatawan ng bangko ay nagsimula ng magligpit ng kanilang gamit. Mr. Renato, I think we have seen enough, sabi ni Mr. Harrison. The loan is officially on hold. We will be forwarding these documents to the NBI for a full forensic audit. Nang makaalis ang mga taga-bangko, naiwan si Mara at Renato sa loob ng silid. Ang mukha ni Renato ay puno ng pot, tila isang hayop na nasukul sa kanto. Akala mo ba nanalo ka na, Mara? Banta ni Renato dahan-dahang lumalapit. Wala kang kakampi rito. Kahit anong ebidensya ang ipakita mo, hinding-hindi ka tatanggapin ni Alejandro. Para sa kanya, isa kang bastarda at magnanakaw. Kay Celeste pa rin siya maniniwala. Mumiti si Mara, isang ngiting puno ng pait pero matatag. Alam mo, Renato, noong una ang gusto ko lang ay patunayan na anak ako. Pero ngayon, mas mahalaga sa akin na makita kang bumagsak. Ang kumpanyang ninanakawan mo, yan ang buhay ng libu-libong manggagawa na tinutulungan ako ngayon. Hinding-hindi mo makukuha ang pamilya mo, Mara. Sisiguraduhin ko yon. Huling banta ni Renato bago marahas na lumabas ng silid. Naiwan si Mara na nakahinga ng malalim. Tagumpay ang unang hakbang. Pinuto niya ang supply ng pera ni Renato, pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na target ay ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Kinuha ni Mara ang kanyang phone at tiningnan ng isang litrato ang DNA result ni Celeste na nakuha niya sa hard drive. Celeste, tapos na ang kanunungkulan mo bilang prinsesa. Bulong niya. Sa loob ng mansyon ng mga Vergara, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakasakal sa lahat. Simula nang pumutok ang balita tungkol sa pagtanggi ng bangko sa loan at ang kumakalat na balita tungkol sa ghost deliveries, ang dating masayang bahay ay naging malamig na kuta. Si Beatrice ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, ngunit hindi ang kanyang refleksyon ang tinitingnan niya. Nakatitig siya sa isang maliit na sapatos na pambata, ang kaisa-isang gamit na natira mula sa munting Mara bago ito nawala 30 taon na ang nakalilipas. Bakit parang mas lalong sumasakit ang puso ko habang tumatagal? Bulong niya sa sarili. Simula nang palayasin si Mara, hindi na nakatulog ng maayos si Beatrice. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Mara sa ilalim ng ulan. Ang mukha ng isang anak na hindi nagmamakaawa para sa pera, kundi para sa paniniwala ng isang ina. Bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Hindi ito ang malambing na Celeste na nakilala ni Beatriz. Ang mukha nito ay puno ng stress. Ang boses ay matalim, habang may kausap sa telepono. I don't care how much it costs. Silence that auditor. We cannot afford another leak. Sigaw ni Celeste, bago marahas na ibaba ang tawag. Nang mapansin niya si Beatriz,
Agad siyang nagpalit ng anyo. Ma'am, kanina ka pa ba riyan? Celeste, totoo ba ang sinasabi sa balita? Mahina ang tanong ni Beatriz. Sabi ni Renato si Mara ang nagnakaw. Pero bakit? Ang sabi ng bangko ang digital footprint ay galing dito sa mansyon. Galing kay Renato. Tumawa ng ngapait si Celeste at lumapit sa kanyang ina. Mom, please, huwag kang padala sa propaganda ng babaeng yon. Ginagamit lang ni Mara ang pagiging engineer niya para linlangin ang mga tao. She's desperate. Gusto niya tayong pabagsakin dahil nalaman nating hindi siya tunay na Vergara. Pero Celeste, nag-alinlangan si Beatriz. Nung gabi ng party, tinanong ko siya tungkol sa peklat niya sa tuhod. Sinabi niya sa akin ang kwento kung paano siya nahulog sa riles noong bata siya sa Cebu. Celeste, yon ang kwentong sinabi sa akin ng mga pulis noon tungkol sa batang nakita nila. Paano niya nalaman yon kung impostora lang siya? Napatigil si Celeste. Ang kanyang mga mata ay saglit na nagliyab sa galit bago muling nagbalat kayo. Mom, research. Inaral niya ang kaso natin. Siguro ay kinausap niya ang mga dating tauhan natin. Mom, listen to me. Kapag pinaniwalaan mo siya, mawawala sa atin ang lahat. Gusto mo bang makitang makulong si Daddy dahil yan ang mangyayari kapag pinatulan mo ang mga kasinungalingan ni Mara? Hindi ko gustong makulong ang daddy mo, hikpi ni Beatriz. Pero hindi ko rin kayang mabuhay na alam kong may batang nagdurusa dahil sa atin. Then stop thinking about her, sigaw ni Celeste. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan ang kanyang tunay na ugali. Mom, utang na loob ako ang kasama niyo sa loob ng 30 taon. Ako ang nag-alaga sa inyo. Huwag mo akong ipagpalit sa isang estrangerong bigla na lang sumulpot. Nang umalis si Celeste, naiwan si Beatriz na nanginhinig. Ang takot na nararamdaman niya kay Celeste ay bago isang takot na dati ay kay Renato lang niya nararamdaman. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Beatriz ng kwarto. Pumunta siya sa library ni Alejandro at hinalugog ang mga dokumento ni Renato. Sa ilalim ng isang pile ng mga reports, nakakita siya ng isang resibo mula sa isang pribadong laboratorio. Ang laboratoryong naglabas ng second DNA result ni Mara. Ang petsa ng resibo ay 2 linggo bago pa man dumating si Mara sa Manila. Nanlamig ang buong pagkatao ni Beatriz. Paano sila nagkaroon ng DNA test bago pa nila makita si Mara? Agad siyang kumuha ng telpono at tinawagan ng kaisa-isang taong alam niyang makakatulong sa kanya, si Mang Ben ang matandang guard na alam niyang matapat. Mang Ben, kailangan ko makita si Mara, bulong ni Beatriz sa telpono. Saan ko siya mahahanap? Ma'am Beatriz, delikado po, sagot ni Mang Ben. Binabantayan ni Renato ang bawat galaw niyo. Hindi ko na pwedeng palampasin ito, Mang Ben. Bilang ina, kailangan kong itama ang pagkakamali ko. Ngunit bago pa makasagot si Mang Ben, ang ilaw sa library ay biglang bumukas. Nakatayo sa pintuan si Renato, hawak ang isang baso ng alak, ang muka ay parang isang demonyong naghihintay. Sino ang kausap mo, Beatriz? Malamig na tanong ni Renato. Renato, I was just calling the florist for the fiesta. Pagsisinungaling ni Beatriz habang mabilis na ibinababa ang telepono. Lumapit si Renato at kinuha ang telepono mula sa kamay ni Beatriz. Tiningnan niya ang last called number. Ngumiti siya ng nakakatakot. Alam mo, Beatriz, mahal ka ni Alejandro. Ayaw niyang nasasaktan ka, sabi ni Renato habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Beatriz. Pero kapag nalaman niyang tinatraidor mo ang pamilya para sa isang magnanakaw, baka magbago ang isip niya. At tandaan mo, hawak ko ang lahat ng records ng gamot mo. Isang maling balita lang baka isipin ng lahat na nababaliw ka na dahil sa sobrang pangungulila. Binabantaan mo ba ako? Tapang-tapangan ni Beatriz. Pinapaalalahanan lang kita kung saan ka lulugar, sagot ni Renato. Manatili ka sa loob ng kwarto mo. Huwag mong pilitin ang sarili mong makialam sa mga bagay na hindi mo na mababago. Ikinulong ni Renato si Beatriz sa loob ng mansyon, ngunit hindi niya alam na ang binhi ng pagdududa ay tuluyan ng lumaki. Sa loob ng kanyang kwarto, habang nakatingin sa bintana, muling hinawakan ni Beatriz ang maliit na sapatos. Mara, anak, hintayin mo ako, bulong niya. Hahanapin kita, kahit na ang buong mundo ang kailangan kong kalabanin. Sa kabilang panig ng Laguna, nakatanggap si Mara ng isang text mula kay Mang Ben. Nagtanong ang mami mo, may alam na siya. Pero ingat ka, engineer.
Mas lalong naging mabangi si Renato. Napahigpit ang hawak ni Mara sa kanyang laptop. Ang laban ay hindi na lang para sa katotohanan. Laban na ito para sa kaligtasan ng kanyang ina. Ang loob ng maliit na silid ni Mara sa bahay ni Totoy ay tila naging isang war room. Ang dingding na dati ay bakante ay puno na ngayon ng mga printouts, graphs at mga litratong magkakakonekta ng kulang kable. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Mara sa harap ng kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa puyat, ngunit ang kanyang isip ay kasing talim ng kidlat. Engineer, heto ang kape. Alok ni Totoy. Ang boses ay puno ng kaba. May balita sa labas. Maraming mga hindi kilalang lalaki ang umaaligid sa kanto natin kanina. Mukhang natunto na tayo ni Renato. Salamat, Totoy. Malapit na ako. Sagot ni Mara habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Kailangan ko lang makrack ang huling encrypted file na ito. Ito ang folder na may label na RC Link. Dito nakatago ang huling barahan ni Renato. Pagkatapos ng ilang oras na pag-atake sa firewall ng file sa wakas, ay bumukas ang isang PDF document. Pagkakita pa lang sa heading ng papel, napatigil si Mara sa paghinga. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ito ay isang DNA paternity test result. Pero hindi ito ang sa kanya. Subject A, Renato Galvez. Subject B, Celeste Vergara. Probability of paternity, 70%. 70%. Diyos ko. Napahawak si Mara sa kanyang bibig. Kaya pala ganito katindi ang galit niya sa akin. Hindi lang basta con artist si Celeste. Hindi lang siya basta batang kinuha sa ampunan. Si Celeste ay tunay na anak ni Renato. Ibinenta ni Renato ang sarili niyang anak sa pamilya Vergara para maging proxy niya sa kayamanan ng kumpanya. 30 taon nilang niloloko si Alejandro at Beatriz. Totoy, tingnan mo ito. Tawag ni Mara, naging hinig ang kanyang kamay habang itinuturo ang screen. Si Celeste, anak siya ni Renato. Ninakaw ako ni Renato noong sanggol pa ako para lang mailagay niya ang sarili niyang dugo sa posisyon ko. Hindi lang pagnanakaw ng pera ang ginawa nila, pagnanakaw ng buong buhay ko. Nangilabot si Totoy sa kanyang narinig. Napakasama nila, engineer. Ibig sabihin, ang lahat ng hirap mo, ang pangungulila mo sa magulang, ay dahil lang sa plano ng taong ito. Oo, at heto pa, pagpapatuloy ni Mara habang binubuksan ang isa pang subfolder. Naroon ang mga bank statements ni Renato mula 1,974. May mga regular na padala siya sa isang safe house sa Cebu, ang safe house kung saan pinalaki si Mara ng mga taong binayaran ni Renato para manahimik. Sa bawat dokumentong nababasa niya ang bawat piraso ng kanyang masakit na nakaraan ay nagkakaroon ng paliwanag. Ang bawat luhang ibinuhos niya noong bata pa siya ay may katumbas na perang kinita ni Renato mula sa kumpanya ng kanyang ama. Biglang narinig ang malakas na kalabog sa ibaba. Nariyan na sila. Sigaw ni Mang Ben mula sa labas. Totoy, kunin mo ang backup drive, takbo sa likod. Utos ni Mara. Mabilis na isinilid ni Mara ang kanyang laptop sa backpack. Hindi pa man sila nakakalabas ng silid ay nabasag na ang bintana. Isang tear gas canister ang ibinato sa loob. Ang makapal na usok ay agad na bumalot sa kanila dahilan para magkandaubo at manghina si Mara. Engineer, dito! Hinila siya ni Totoy, patungo sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, isang lagusang inihanda nila para sa ganitong pagkakataon. Gumapang sila sa gitna ng dilim habang naririnig ang marahas na pagpasok ng mga tauhan ni Renato sa taas. Naririnig ni Mara ang boses ng isang lalaki. Hanapin ang hard drive, sabi ni Sir Renato. Huwag hayaang makalabas ang babaeng yon na may hawak na ebidensya. Nakarating sila sa likod ng rilas ng tren. Ang ingay ng paparating na cargo train ay naging silong nila. Sa ilalim ng kadiliman, habang ang tren ay dumadagunong sa kanilang tabi, lumingon si Mara sa bahay ni Totoy na ngayon ay pinapasok na ng mga kriminal. Engineer, kailangan na nating umalis. Bulong ni Totoy. Wait, sabi ni Mara. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang private server at ini-upload ang DNA result ni Celeste sa cloud, saka ito ipinadala sa email address ng lahat ng board members ng Vergara Group, pati na rin sa email ni Alejandro. Ano ang ginagawa mo, engineer? Sinindihan ko na ang mitsa ng bomba, Totoy, sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Bukas ang huling paghuhukom.
Ipapamukha ko sa kanila na ang dugo ay hindi nagsisinungaling, pero ang mga taong nagtatago sa likod nito ang tunay na halimaw. Habang papalayo sila Lula ng isang itim na van na inihanda ng mga kaalyado nilang manggagawa, tiningnan ni Mara ang kanyang sarili sa salamin. Ang dumi sa kanyang mukha ang uling mula sa sunog, at ang mga sugat sa kanyang kamay, lahat ng ito ay naging medalya ng kanyang pakikipaglaban. Wala nang takot sa kanyang puso. Bukas sa harap ng lahat huhubaran niya ng maskara si Celeste at Renato. At sa wakas mababawi na niya ang tanging bagay na hindi kayang bayaran ng 3 bilyong piso ang kanyang dangal. Ang boardroom sa pinakataas na palapag ng Vergara Tower ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng mamahaling leather at kape ay tila humahalo sa tensyong nararamdaman ng bawat isa. Nakaupo si Alejandro sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Sa kanyang tabi, si Celeste ay nakasuot ng isang immaculate na puting terno. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ladies and gentlemen of the board, simula ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng pekeng autoridad. Dahil sa mga krisis na idinulot ng pananabotahe ni Mara Santos, wala na tayong ibang pagpipilian, kundi pirmahan ang merger sa Global Orient. Ito lamang ang taning paraan para mailigtas ang ating mga assets bago tuluyang bumagsak ang presyo ng ating stocks. Daddy, ito na ang tamang gawin, bulong ni Celeste habang inilalapit ang fountain pen kay Alejandro. Para sa pamilya, para sa legacy mo. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang panulat. Ngunit bago pa tumama ang dulo nito sa papel, ang dambuhalang pinto ng boardroom ay marahas na bumukas. Ang legacy na pinoprotektahan mo, Alejandro, ay itinayo sa mga kasinungalingan ng mga taong nasa tabi mo ngayon. Lahat ay napalingon. Sa pintuan nakatayo si Mara. Hindi siya ang madungis na babaeng galing sa sunog noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang dekalidad na navy blue suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa katapangan. Sa likod niya ay 4 na lalaking nakasuot ng barong, ang mga kinatawan ng labor union, at isang senior auditor mula sa SEC. Mara, anong karapatan mong pumasok dito? Security. Hiyaw ni Renato. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Maupo ka, Renato. Malamig na utos ni Mara. Nandito ako hindi bilang anak na itinakwil nyo, kundi bilang proxy representative ng labor union na may hawak ng 5% ng shares ng kumpanyang ito. At bilang whistleblower sa kasong arson at plunder na isinampa ko laban sa inyo sa NBI kaninang umaga. Walang maniniwala sa iyo, impostora. Sigaw ni Celeste. Tumayo siya at itinuro si Mara. Dad, pinalayas na natin siya. Bakit hinahayaan niyo pa siyang magsalita? Hayaan siyang magsalita. Ang boses ni Alejandro ay mahina pero mariin. Tumingin siya kay Mara. Ipakita mo ang dahilan kung bakit hindi kita dapat ipahuli sa mga pulis na yon din. Lumakat si Mara patungo sa gitna at isinaksak ang isang flash drive sa console ng mesa. Agad na lumabas sa malalaking screen ang mga digital logs ng Warehouse 4. Mr. Alejandro, tinitingnan niyo ngayon ang mga transaksyong binura ni Renato noong gabing sinunog niya ang bodega, simula ni Mara. Ang 3 bilyong pisong nawawala, hindi ito inilipat sa account ko. Inilipat ito sa Veracity Holdings, isang kumpanyang pag-aari ni Renato Galvez. Ginamit niya ang aking digital signature na kinuha niya sa pamamagitan ng pag-clone sa aking admin access noong unang linggo ko pa lang sa kumpanya. Nagkaroon ng gulungan sa mga board members. Ang auditor na kasama ni Mara ay naglabas ng mga dokumento. Kumpirmado po ito ng SEC, Mr. Chairman. Ang trail ng pera ay direktang patungo sa mga offshore accounts ni Mr. Galvez sa Cayman Islands. Ito ay paninira gawa-gawa lang ang mga yan. Sigaw ni Renato, ang kanyang pawis ay tumatagaktak na. Meron pa. Pagpapatuloy ni Mara, ang kanyang boses ay bumaba, ngunit mas lalong naging matalim. Tumingin siya ng diretso kay Celeste. Celeste, sabihin mo, kailan mo balak sabihin kay Daddy kung sino ang tunay mong ama? Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Celeste ay nawala ng kulay, tila ba naging isang estatwa ng yelo. Ano ang ibig mong sabihin, Mara? Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Daddy, huwag kang makinig sa kanya. Pakiusap ni Celeste. Ngunit hindi siya pinansin ni Mara. Pinindot ni Mara ang susunod na slide. Lumabas ang isang DNA test result,
Isang resultang nakuha niya mula sa encrypted cloud storage ni Renato. Subject A, Venato Galvez. Subject B, Celeste Vergara. Probability of paternity, siyam naput, siyam punto. Siyam naput, siyam na porsyento. Basa ni Mara sa bawat salita. Si Celeste ay hindi mo anak Alejandro. Siya ay anak ni Renato. Ninakaw ako ni Renato noong sanggol pa ako at ipinadala sa Cebu para mailagay niya ang sarili niyang dugo sa loob ng pamilyang ito. Ginawa kanyang gatasan sa loob ng 30 taon habang ang tunay mong anak ay nagdurusa sa hirap. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak si Alejandro sa kanyang upuan. Lumingon siya kay Renato, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matanggap na sakit. Renato, totoo ba ito? Ang kaibigan ko, ang itinuring kong kapatid. Alejandro, makinig ka. Ginawa ko lang yon dahil hindi na natapos ni Renato ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang muka. Si Beatrice. Pumasok siya sa boardroom, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Hayop ka, Renato, ninakaw mo ang anak ko. Pinanood mo akong umiyak gabi-gabi sa loob ng 30 taon habang hawak mo ang katotohanan. Mommy, please. Wala akong alam dito. Luhang-luhang lumapit si Celeste kay Beatrice, ngunit itinulak siya nito palayo. Huwag mo akong tawaging mommy. Hindi kita dugo, pinaniwala mo akong anak kita habang tinatrato mo ang tunay kong anak na parang basura. Sigaw ni Beatrice. Biglang tumayo si Renato at tinangkang tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit hinarangan siya ng mga security guard kasama ang mga operatiba ng NBI na kanina pa naghihintay sa labas. Renato Galvez, you are under arrest for plunder, arson, and kidnapping, sabi ng isang opisyal habang nilalagyan siya ng posas. Naiwan si Celeste na nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang ang lahat ng kanyang karanyaan ay naglalaho na parang bula. Dad, patawarin niyo ako. Nabulag lang ako. Ngunit si Alejandro ay hindi tumingin sa kanya. Tumayo ang matanda, nanginginig ang mga binti habang lumalapit kay Mara. Ang lahat ng pride, ang lahat ng galit ay napalitan ng isang dambuhalang pagsisisi. Mara, tawag niya, ang boses ay paos. Anak ko. Tumingin si Mara sa kanyang ama. Walang emosyong mababakas sa kanyang muka, kundi ang isang malamig na kapayapaan. Nandito ako para iligtas ang kumpanya at ang mga manggagawa, Alejandro. Hindi ako nandito para sa iyong tawad. Ang boardroom na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Renato at Celeste ay naging lugar ng kanilang pagkawasak. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mara ay nanatiling nakatayo hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng nagpabagsak sa isang imperyo ng kasinumalingan. Ang ingay ng mga camera flash at ang sunod-sunod na tanong ng mga reporter ay bumalot sa labas ng gusali ng Department of Justice. Ngunit sa loob ng sasakyan, si Mara ay nakaupo lamang ng tahimik, pinagmamasda ng kanyang mga kamay. Wala na ang mga uling, wala na ang mga sugat na sariwa, ngunit ang mga pilat ay mananatiling saksi sa kanyang pinagdaanan. Tapos na ang pagdinig, engineer, sabi ni Totoy, na ngayoy nakasuot na ng malinis na uniforme. Habang buhay na pagkabilanggo ang hatol kay Renato. Si Celeste naman ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa falsification at conspiracy. Wala na silang kawala. Tumango si Mara. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa pagbagsak ng iba. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na paghinga, ang paglaya mula sa isang bigat na 30 taon niyang dinala. Pagdating niya sa Vergara Tower, hindi na siya dumaan sa likod. Pumasok siya sa main lobby kung saan ang lahat ng mga empleyado mula sa mga janitor hanggang sa mga executive ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang Vergara, kundi palakpak para sa engineer na nagligtas sa kanilang kabuhayan. Sa itaas naghihintay sina Alejandro at Beatrice sa loob ng CEO office. Pagpasok ni Mara, agad na tumayo ang dalawa. Ang silid na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamalaki, ay tila naging maliit sa harap ng dignidad na dala ng dalaga. Mara. Ang boses ni Alejandro ay nanginginig. Lumapit siya, hawak ang isang makapal na envelope. Ito ang lahat ng mga dokumento. Ang paglilipat ng lahat ng aking shares sa pangalan mo. Ang mansyon, ang mga lupain. Lahat ng ito ay sa iyo, anak. Ito ang paraan ko para makabawi sa lahat ng sakit na ibinigay ko. Tiningnan ni Mara ang mga dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa kanyang ama.
Alejandro, noong bumalik ako rito, ang tanging pangarap ko ay marinig ang tinig nyo na tinatawag akong anak ng may tiwala. Akala ko kapag nakuha ko ang yaman nyo, magiging buo na ako. Dahan-dahang itinulak ni Mara ang envelope pabalik sa mesa. Hindi ko tatanggapin ang mga shares na yan bilang mana. Kung tatanggapin ko ang posisyon bilang CEO, tatanggapin ko ito dahil sa aking kakayahan bilang isang engineer at manager na nagligtas sa kumpanyang ito sa gitna ng apoy. Ang yaman nyo ay sa inyo. Ang dangal ko ay sa akin. Napayak si Beatrice at lumapit kay Mara, hinawakan ang kanyang mga kamay. Mara, patawarin mo kami. Nabulag kami ng hiya at takot sa sasabihin ng ibang tao. Hinayaan naming sirain ka ng mga ahas sa loob mismo ng pamamahay natin. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Mahinahong sagot ni Mara. Hindi ko kayang sabihin na ayos na ang lahat sa isang iglap. Pero handa akong magsimulang muli. Hindi bilang ang nawawalang anak na kailangang kaawaan, kundi bilang isang babaeng nakatayo sa sariling mga paa. Isang linggo matapos ang pag-uusap na iyon, isang press conference ang idinaos sa harap ng buong bansa. Nakatayo si Alejandro sa podium, sa tabi niya ay si Mara. Sa harap ng lahat ng media outlets, buong dangal na inamin ni Alejandro ang kanyang pagkakamali. Sa harap ninyong lahat, nais kong humingi ng paumanhin sa aking anak si Mara Santos Vergara. Pahayag ni Alejandro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Siya ay hindi magnanakaw. Siya ang biktima ng isang matinding krimen na nagsimula noong siya ay sanggol pa lamang. Ang kanyang katapatan at talino ang nagligtas sa aming pamilya, kahit na tinalikuran namin siya. Siya ang tunay na mukha ng dangal ng mga Vergara. Matapos ang conference, lumabas si Mara sa beranda ng kumpanya. Tanaw niya ang malawak na lungsod ng Maynila. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niya kung paano gumawa ng sariling liwanag. Lumapit sa kanya si Mang Ben at ang ilang mga manggagawa mula sa Laguna. Engineer, handa na po ang planta. Lahat kami ay naghihintay sa utos nyo. Numiti si Mara isang tunay at malayang ngiti. Sige Mang Ben, ipaandar na natin ang mga makina. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating walang sinumang manggagawa ang maiiwan sa dilim. Ang huling imahe ng araw na yon ay hindi ang gintong gown o ang marangyang party. Ito ay ang imahe ni Mara Santos, suot ang kanyang puting hard hat, naglalakad sa loob ng planta, kasabay ng kanyang mga manggagawa. Nabawi na niya ang kanyang pangalan. Nabawi na niya ang kanyang pamilya. Ngunit higit sa lahat, nabawi na niya ang kanyang sarili. At sa mundong puno ng mga wad na hiyasang katotohanan ni Mara, ang nanatiling pinakamakinang nakayamanan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Laguna ay hindi na kasing hapdi ng dati. Tila ba ang simoy ng hangin ay may dalang bagong pag-asa? Sa gitna ng barangay na malapit sa Vergara Manufacturing Plant, ang mga kalye ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas para sa kanilang taunang fiesta. Ngunit ang fiestang ito ay mas espesyal dahil ito rin ang araw ng anibersaryo ng muling pagbubukas ng planta sa ilalim ng pamumuno ni Mara. Sa loob ng isang maliit na tent sa labas ng community center, abala si Mara sa pag-aayos ng mga pagkain. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at pantalon malayo sa mabigat at mamahaling gown na suot niya noong gabing gumuho ang kanyang mundo. Wala siyang suot na alahas, maliban sa isang rilo na ginagamit niya sa trabaho. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang diamante. Mara, anak, tikman mo itong niluto kong adobo. Tama na ba ang asim? Tawag ni Beatrice mula sa malaking kawali. Lumapit si Mara at kumuha ng kaunting sabaw. Mumiti siya at tumango. Eksakto na ma. Siguradong mauubos ito ng mga bata mamaya. Si Beatrice ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na bahay malapit sa Laguna, malayo sa malamig na pader ng Makati Mansion. Mas pinili niyang makasama si Mara sa pagtulong sa komunidad kaysa bumalik sa marangyang buhay na puno ng dumi at lihim. Ang kanyang mukha na dati ay laging balisa ay puno na ngayon ng kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng tent, nakaupo si Alejandro sa tabi ni Mang Ben at Totoy. Nagtatawanan sila habang nagkukwento tungkol sa mga makina sa planta. Ang dating mapagmataas na si Alejandro Vergara ay natutong makinig sa mga taong nagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Hindi na siya ang chairman na nakatago sa boardroom. Siya na ang amang sumusubok na bumawi sa bawat sandaling nawala sa kanila ni Mara. Hindi naging madali ang huling 12 buwan.
Maraming pag-uusap ang nauwi sa iyak. Maraming gabi ang puno ng pag-aalinlangan. Ngunit pinili nilang manatili. Pinili ni Mara na magpatawad. Hindi dahil kailangan niya ang kanyang mga magulang, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang puso habang itinatayo niya ang kanyang kinabukasan. Ang balita tungkol kina Renato at Celeste ay paminsan-minsan pa ring lumalabas. Si Renato ay nananatili sa loob ng piitan, habang si Celeste ay patuloy na binubununo ang kanyang sentensya, malayo sa karangyaan, at pansin na kanyang ninakaw. Para kay Mara, sila ay mga multo na lamang ng nakaraan. Mga paalaala na ang kasakiman ay may hangganan, ngunit ang katotohanan ay walang kamatayan. Engineer Mara, magsisimula na po ang programa. Sigaw ng isang batang manggagawa. Tumayo si Mara at tumingin sa kanyang paligid. Nakita niya ang mga pamilyang kumakain ng sabay-sabay, ang mga manggagawang may seguridad sa trabaho at ang kanyang sariling mga magulang na nakangiti sa kanya. Handa na ako, bulong niya sa sarili. Sa huling bahagi ng araw, na magsimulang lumubog ang araw at maging kulay ginto ang langit, humawak si Mara sa mikropono sa harap na komunidad. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati tungkol sa kumpanya. Sa halip isang simpleng mensahe ang iniwan niya. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa pangalang dala natin o sa yaman na nasa bangko. Sabi ni Mara habang nakatingin sa kanyang ina at ama. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo kapag wala ka nang maibibigay kundi ang iyong katotohanan. At ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-akyat sa tuktok, kundi ang pagbangon mula sa putik ng may malinis na dangal. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, naramdaman ni Mara ang kamay ni Beatrice na humawak sa kanyang balikat at ang kamay ni Alejandro na tumapik sa kanyang likod. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot na mabitawan. Dahil alam niya, kahit anong unos ang dumating siya, ay si Mara Santos Vergara, ang babaeng binuo ng sariling pagsisikap, pinatibay ng sariling pagdurusa, at nayon ay malaya na sa sariling pagmamahal. Dito sa gitna ng ingay ng fiesta at tawanan ng mga tao na tagpuan ni Mara ang kanyang tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangang patunayan ng DNA dahil ang bawat tibok ng puso ay sapat na.